Presidente Liang, tapos na po ang seremonya ng paggupit ng laso sa Hope Elementary School. Medyo simple ang paligid dito, kaya pasensya na po kayo. Mas mabuti pang bumalik na tayo sa lungsod. Sandali lamang. Palikuran ng lalaki ito. Ikaw. Tulungan niyo po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po ako. Sila, susubukan nila akong dakpin at ibalik para ipakasal ako sa isang matandang lalaki. Hindi po ako marumi. Maayos po ang pagkatao ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag kang matakot. Presidente Liang, ito ay... Sumakay ka muna sa sasakyan. Ayan siya. Lin Xiao, bata ka. Huwag ka nang magkubli. Hindi ka makakawala. Huwag mong akalaing dahil top student ka, sa probinsya pwede mo nang gawin ang gusto mo, ang admission letter mo. Matagal ko na yan pinunit. Mga Ginoo, maaari na kayong umalis. Huwag niyo pong gambalain ang aming boss at ang ginang. May hinahanap kaming tao. Wala dito ang hinahanap nyo. Umalis na kayo ngayon din? Kung hindi, tatawag ako sa 9011. Nilasing ka ba nila o binigyan ka ng kung ano? Dadaling kita sa ospital. Hindi. Huwag po sa ospital. Mabuting tao po ako. Tulungan niyo po ako. Uncle. Salamat po sa pagsagip sa akin. Lubos po akong nagpapasalamat. Presidente Liang, napalayas na po namin ang mga taong iyon. Tungkol naman po sa babae. Ipa-background check mo siya at humanap ng paraan para makapag-aral siya sa pribadong universidad ng ating grupo. Masusunod po, Presidente Liang. Sobrang laki nito. Ngayon ko lang nakita ng ganitong kagandang bahay. Grabe, ang baho. Anong sinabi mo? Sa ganitong uri ng pribadong business school ng mga mayaman, may nagtatangka pang magsuot ng na parang hinango sa basurahan na lumang segunda manong uniforme. Ate, high school uniform pa ba yan? Maawa ka naman. Nasa kolehiyo na tayo. Alis! Isang mabuting tao ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para makapag-aral ulit. Kaya hindi ako magpapa-apekto sa ganitong mga bagay. Laban. Ang ating honorary board member, si President Liang, ang mag-aabot ng inyong mga parangal. Hindi ba siya yung lalaking nakita natin noong isang araw? Si Liang Chenyan, siya ang pinakabatang miyembro sa Forbes list. Ni minsan, di pa siya nagpakita ng interes sa sino mang babae. Ngayon lang talaga siya bumisita sa paaralan natin. Ay, si Kuya Liang Chen, alam niyang bilang fiancé niya, ngayon ang unang araw ko, kaya dumalo talaga siya para ako ang parangalan. Sobrang mahal ka talaga niya. Nakakainggit. Para sa scholarship. Para sa mga bagong estudyante ngayong taon, ang pangunahing gantimpala ay napunta kay Lin Xiao. Bakit siya? Hindi ba dapat yung pinakamaganda sa klase? Hindi ba dapat sa fiancé niya ibigay yung parangal na yan?
President Liang. Hindi ko inakala na yung tuta sa banyo ay ganito pala kahusay. Tuta, Estudyanteng Lin, ituloy mo lang. Yang husay mo. salamat po. Siya ang nanguna? Akala ba niya bagay siya roon? Dahil marumi na rin ang uniforme mo, lagyan pa natin ng mancha ng kape. Kahit luma ang uniforme ko, hindi naman naluluma ang talino ko. Karapatan ng lahat ang mag-aral, at malinis ang konsensya ko. Sino ka ba sa tingin mo? Ang kapal ng mukha mong pagsabihan ako. Anong balak mo? Sandali, bitawan mo ako. Si Bebe. Lin po? Ako po. Narito po ang mga damit na naiwan ninyo sa backstage. Ibinabalik ko na sa inyo. Salamat po. Bagong uniforme. Siya kaya ang tumulong sa akin? Ngayon lang ako nagsuot ng damit na sakto sa akin. Naalala niya ang sukat ko. Kahit, alam pa rin niya ito. Hello? Ma? Ano po? Ma, dormitoryo ito ng kolehiyo. Hindi ka pwedeng manirahan dito kasama ko. Bakit naman hindi? Mas mainam talaga sa malaking syudad. Tingnan mo ang kutson na ito. Napakalambot. Ma, nagmamakaawa ako. Umalis ka na po. Ang mga roommate ko ay pabalik na dito. Dormitoryo po ito. Bawal po ang ibang tao dito. Nagpakahirap akong palakihin ka, tapos ngayon iba na ako sa'yo. Gusto mo yatang parusahan ka ulit, ha? Ma, nakikiusap ako. Hindi ka talaga pwedeng manirahan dito. Saan nanggaling ang pulubing ito? Anong klaseng dumito? Lin Xiao, dalhin mo ang mga gamit mo pati nanay mo at lumayas kayo dito. Che, anong klaseng walang kuwentang paaralan ito? Ni wala man lang konsiderasyon sa kapwa. Ma, pakihinaan mo ang boses mo. Nahihiya ka na ba sa akin ngayon? Wala kang kuwentang bata. Sobra kang walang utang na loob. Ang pang-eskwela ko po galing sa sarili kong paghihirap at ako rin ang humanap ng eskwelahang ito. Pinilas mo ang admission letter ko, tapos ngayong nakahanap na naman ako ng papasukan. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Grabe ka na talaga. Sinasagot-sagot mo na ako. Sinasabi ko sa'yo, kapag di mo ako nahanapan ng matutuluyan, hindi kita tatantanan. Tandaan mo yan. Pawang mahahalagang tao ang darating ngayon. Ayusin nyo ng mabuti ang trabaho nyo. Lalo ka na, bagong salta ka pa lang. Kung gusto mong kumita, huwag kang masyadong nahihiya. President Liang, ito ba ang una mong beses na dumalo sa ganitong okasyon ngayong araw? Sisiguruhin kong makakaranas ka ng bago. Wag na, salamat. Halika rito. Ako po si Lingling, numero 32, galing po ako sa Taiwan. Ako naman si Yuyu, numero 33, taga Sichuan. Ako si Kiki, numero 35, taga Henan naman. Ako po ay Ako. Hindi mo ba alam ang patakaran dito? Numerong 38, itaas mo ang ulo mo. Liang. President Liang. Bakit siya nandito? Lagot, tapos na ako. Lahat sila ay kusang pumunta rito. Ni paghawak pa man sa kamay ng lalaki ay di pa nila nagagawa. Tingnan nyo, ang gaganda ng katawan nila. Pawang inosente ang dating. Nagustuhan niyo ba ang numero 38? Halika rito. Alagaan mo si President Liang. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Bilisan mo na. Tinatawag ka na ng bisita. Hindi ko kailangan yan. Maglaro na lang kayo ng mag-isa. Dahil ayaw ni President Liang, edi akin na lang siya. Boss, paglilingkuran ko po kayo ng alak. Nandito ka na sa ganitong trabaho, bakit kailangan mo pang magpaka-inosente? Siya, tingin din ba niya sa akin ay marumi? Hindi na nakakatuwa ang sobrang pakipot. Dalaga, relax ka lang.
hindi ka bibiguin ni Kuya ngayong gabi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hayaan mo na. Ako na lang ang magtuturo sa kanya. Sabi ko na nga ba't gusto niyo siya? Nagkakahiyaan pa ba tayo? Tara na, doon tayo sa itaas magsaya. Huwag nating guluhin ang gagawin ni President Liang. Tara na, mga dalaga. President Liang. Tungkol doon sa school uniform nung nakaraan. Salamat po sa inyo. Kakabigay ko lang ng scholarship mo? Naubos mo na agad? Ganyan ka ba talaga kalubog sa utang? Hindi po ganoon. Anong nangyari sa'yo? Huwag na po kayong magtanong. Ayos lang po talaga ako. Kung magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga, gusto mo bang malaman ng paaralan na nagtatrabaho ka sa labas? Huwag po. Kinuha po ng nanay ko ang pera para ipambayad sa kanyang utang sa sugal. Yung roommate ko naman, ayaw na niya akong patirahin sa dorm, tapos pinipilit pa ako ng nanay ko na magtrabaho dito at kumuha ng sariling matutuluyan. Wala na po akong ibang magagawa. Sige na. Sige na. Naintindihan ko na. Huwag ka nang umiyak. Ganito na lang. Simula ngayon, ako na ang bahala sa pag-alaga at suporta sa iyo. Suportang pinansyal? Huwag kang mabahala. Wala akong interes sa mga bata. $2 milyong ang ibabayad ko sa iyo para sa 1 taon. Sa loob ng taong ito, puro pag-aaral lang ang gagawin mo? Hindi ka maaaring gumawa ng iba pang bagay. Siyempre, hindi ka na maaaring pumunta sa ganitong lugar. Hindi na ako dapat mahiya sa inyo. Masyado na po akong nakaabala sa inyo. Kung ganoon, anong gusto mong mangyari? Maaari po akong tumulong sa gawaing bahay upang alagaan ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan, pagluluto po at paglilinis. Batay sa presyo sa merkado. Katanggap-tanggap na po ang $200 bawat pagkakataon. 200? Kung sa tingin ninyo ay mataas, maaari ko pa itong bawasan. Estudyante ka pa lang? Sigurado ka bang marunong ka sa gawaing bahay? Kaya ko po. Noon sa aming probinsya, ako lang mag-isa ang nagpapakain ng 10 baboy, kaya ang magluto para sa inyo. Siguro po ay madali lang. Sige, subukan natin ang husay mo. Diyos ko, ang ganda rito. Mas enggrande pa ito kaysa sa hall ng paaralan. Asikasuhin ko na. Ang sitwasyon ng nanay mo, mula ngayon, dito ka na maninirahan. Ginoong Liang, dito po ba sa bahay na ito? Kayo lang po ba ang nakatira? Sobrang pihikan ako sa kalinisan. Ayoko ng ibang taong nasa paligid ko. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong malinis ang bahay ng maayos para hindi po ako makaabala sa inyo. Mas gugustuhin ko pang istorbuhin mo ako paminsan-minsan. Walang anumang laman, napaka-responsable talaga nitong katulong. Huwag kang labis na uminom ng tubig na may yelo. May inihanda ako para sa iyo sa kusina na pampalusog na tsaa. Kahit gaano ka kabisi, dapat ka pa rin kumain ng maayos. Ang mga papeles sa trabaho ay nasa 2 baitang, ang gamit sa opisina ay nasa 3 baitang, at ang mga tablet ay nasa 4 na baitang. Mula kaliwa pa kanan, sunod-sunod ang mga ito na angkop sa pang-sports, formal, at maging pang-kaswal. Sabi mo,
Aalagaan mo ako. Pero sarili mo'y, hindi mo man lang maalagaan. Bakit parang maliit na pusa ka? Salamat, bata. Ang init naman dito. Bubuksan ko po ang aircon. Di ko inakalang uuwi ka ng ganito kaaga. Madalas bang nandito ka sa bahay na hindi binubuksan ang aircon? Hindi naman po mainit dito sa loob. Mas presko pa nga ito kumpara sa panahon na naggagapas ako sa bukid ng trigo. Tsaka, sa kuryente ng aircon, makakatipid ako kada buwan ng $264. Talaga? Ang galing mo talaga. Siyempre naman po, marami po kasi akong natutunang mga paraan para makatipid. Halimbawa, ang tubig na ipinampaligo, ipambubuhos sa banyo, ang pinaghugasan ng bigas, pandilig sa mga halaman. Tsaka po pala, nakahanap ako ng isang murang bilihan ng gulay. Kahit lakarin ko pa ng 8 istasyon, pagpunta roon, mas mura ang karne ng baka kaysa sa iba ng $4 kada kilo. O tingnan nyo po, yung pambili ng pagkain na ibinibigay nyo sa akin, naiipon ko po lahat, kaya ganito na po karami ang naipon ko. Hindi ko kailangang magtipid. Kunin mo ito. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Ayoko po. Ang pera nyo po ay hindi naman pinupulot lang kung saan-saan. Tuwing may dinner meeting kayo, halata kong nahihirapan kayo kapag nalalasing. Napapansin ko rin na ang ilaw sa opisina nyo ay laging bukas hanggang madaling araw. Ang kumita ng pera ay hindi madali. Wala pang sinuman? Ang nagsabi sa akin ng ganyan. Mabait po kayong tao. Yung Hope Primary School sa baryo namin kayo ang nagpatayo sa pamamagitan ng donasyon. Ang mabubuting tao ay nararapat lang na biyayaan. Lin Xiao. Ako. Handa na po ang sopas. Patayin ko muna ang kalan. Dalawang guhit. Dahil ba ito sa araw na iyon? Pero kaming dalawa ni Ginoong Liang ay wala namang ganyang ugnayan. Anong gagawin ko? Paano ko ito sasabihin? Ginoong Liang, siya. Matatanggap kaya niya ang batang ito? Anak? Ma? Ayoko pa munang magkaanak ngayon. Wala pa akong oras para pag-isipan ng usaping pagpapakasal. At saka, pakikansela na rin ang kasunduan namin sa pamilyang Su. Hindi ko na kailangan gumamit pa ng babae para lang patibayin ang posisyon ko. President Liang, Kung sa kanya magmumula ang anak ko, tiyak na sobrang cute nito. Ha? Nakikinig ka ba sa akin? hindi po. Ano yung tinatago mo sa kamay? Wala po to. Nga pala, President Liang, hindi ba may meeting pa kayo mamaya? Kailangan nyo na pong umalis ngayon. Sige, mahal kong assistant. Ayaw ni Ginoong Liang magkaanak. Anong gagawin ko? Sabi ko na nga ba, wala ka sa dorm? Di ko akalaing nandito ka at inaakit mo pa ang fiancé ko. Ginoong Liang. Si Ginoong Liang ang fiancé mo? Kung hindi sa akin, kanino? Sa'yo? Naawa lang si Kuya Achan sa'yo. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Mali po ang iniisip nyo. Isa lang po akong katulong ni President Liang. Katulong? Sa bahay ng fiancé ko, hindi na kailangan ng ibang babae kundi ako lang. Kahit babaeng lamok, bawal. Naiintindihan ko po. Aalis na po ako ngayon. President Liang, maselan po ang sikmura ni President Liang, kaya dapat laging mainit ang agahan niya. Tsaka, kapag natutulog siya sa gabi. Tama na, tama na. Hindi ko ba kilala ang lalaki ko? Umalis ka na. Noong huli ko siyang makita, sa cellphone lang siya nagsusulat ng thesis,
Nirigaluhan ko siya ng computer, tiyak na matutuwa siya. Lin Xiao? Lin Xiao, Kuya Achen, nandito ka na pala. bakit ikaw ang narito? Nasaan si Lin Xiao? Bakit ikaw? Nasaan si Lin Xiao? Yung maliit na katulong na yun ba? Sabi niya, masyado raw mababa ang pasweldo mo, kaya umalis na lang siya. Talaga bang sinabi niya yan? Oo. Ganyan talaga ang ugali ng mga kagaya niya. Pera lang ang mahalaga sa kanila. Ngayon, hindi na natin alam kung kaninong matandang lalaki na naman siya sumasama. Ayokong may ibang tao sa loob ng bahay ko. Lumabas ka. Kuya Achen, Huwag mo nang paabutin sa pangalawang beses. Nawalan na ako ng trabaho? Tapos may bitbit pa akong bata ngayon. Ano na ang gagawin ko? Kailangan ko ba talagang ipa-abort ang sanggol? Di mo aakalain sa kanya na ganito pala siya kapusok sa likod ng lahat. Kung sino pa ang mukhang inosente, siya pa ang malandi. Para sa batch ng 2025 mula sa School of Business, si Lin Xiao, dahil sa hindi ka nais-nais na asal, pag-alis sa paaralan, nang walang paalam para sumama kung kani-kanino, pinatalsik ka na bilang babala sa lahat. Paano nangyari to? Nagpabuntis siya? At nalaman na to ng lahat? Wala talagang hiya. Sabi mo pa, hinila niya pababa ang reputasyon ng eskwela natin. Maganda itong babae. Isang gabi lang. Tiyak kikita tayo ng ilang 10,000 dolyar. Hindi ba? Itong anak ko, kahit wala mang ibang talento, biniyayaan naman ng ganda. Hinding-hindi kayo malulugi. Xiao Xiao, bakit nakatayo ka lang diyan? Sumama ka sa 2 ginoong ito para makapagsimula ka ng magtrabaho sa bar. Ma, ibebenta mo na naman ako? Anong ibig mong sabihin? Ibinibenta mo ako. Ako ang nanay mo. Masama ba kung tulungan mo akong bayaran ang mga utang ko? Iyon ang dapat mong gawin. Noong bata pa ako, araw-araw akong nagtatrabaho habang nag-aaral. Ang dami ko nang binayaran para sa'yo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng yon? Siyempre kulang pa yan. Simula nang ipanganak ka, puro malas ang dala mo at nawala ang tatay mo, kaya sobra akong nahirapan sa buhay. Lahat utang mo sa akin, malas kang bata ka. Nay, pero ako rin ay isang individual. Gusto ko rin ng sarili kong buhay, sarili kong pamumuhay. Hindi ko maaaring ubusin ang buong buhay ko kakaayos ng mga problema mo. Anong hindi maaari? Lin Xiao, tandaan mo, anak pa rin kita hanggat nabubuhay ka, at habang buhay mo akong kailangang pagsilbihan. Pag nagkatrabaho ka na, lalapitan ko ang boss mo. Pag nag-asawa ka naman, kukulitin ko pa ang asawa mo. May utang ka sa akin habang buhay, na hindi mo mababayaran. Gusto mo ba akong iwan? Hintayin mo na lang sa susunod na buhay. Kung ano ang puno ay siya ring bunga. Kaya nga nabubuhay siya ng napakahirap at miserable, kumakain na lang ng tira at mumo, walang saysay ang buhay niya. Tama. Mas mainam na matapos ito ng mas maaga, baka sakaling mas gumanda na ang buhay mo sa susunod. Alam nyo, mas mabuti pang mawala na siya. Sapagkat kapag nawala na siya, at maiiwang buhay ang bata, magdurusa lang din ito pagkapanganak. Sapagkat kung sakali, wala na ang magulang ngunit buhay ang bata, magdurusa rin siya sa mundong ito. Tama. Itong buhay ko. Hindi ba puro pasakit lang? Bakit ba sobra akong nag-aalala sa isang babaeng mukhang pera? Liang Chen, sira ka na talaga. Ginoong Liang, narito na ang lahat ng perang ibinigay mo. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa akin noon. Paalam po. Xiao Xiao, seryoso ka sa lahat ng bagay? Hindi ka naman siguro yung tipo ng taong minamaliit ang mahihirap? Di ba? Bilis, pindutin mo. Makinig ka lang sa nanay mo. Sige. Sasama ako sa inyo. Magpapalit lang ako ng damit, kaya hintayin niyo muna ako sa labas.
Bakit ang dami mo pang kailangang gawin? Sige, magpalit ka na. Magsuot ka ng maikling palda o kung ano man. Ah, tama. Magpalit ka na. Bilisan mo. Ginoong Liang, siya ba ang pakakasalan mo? Hindi naman siya para sa akin. Bakit? Sa'yo ba siya? Umalis ka na dito. Sinasabi ko na nga ba? Si Suching na naman. Talagang masama. Xiao, sana'y huwag kang magpaloko kay Suking. Ginoong Liang? Lin Xiao, nasaan ka ba? Liang Chen, salamat sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang tao sa mundo na nag-alaga sa akin at nagpakita sa akin ng respeto. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Maswerte ako na nakilala kita. Sana balang araw ay maging payapa at masaya ang buhay mo nang wala ka nang aalalahanin. Lin Xiao, anong ibig mong sabihin? Paalam na, Liang Chen. Paalam sa magulong mundong ito. May mali. Hello? Ihanda niyo ang sasakyan? Pupunta tayo sa eskwelahan. Dali, bilisan pa ninyo. Hoy, linisin ang daan sa unahan. Anak, ginagawa na ni Mami ang lahat para manatili sa mundong ito. Pero ang tadhana, ayaw talaga akong bitawan. Sobrang pait ng mundong ito. Sobrang pait nito kaya nawalan na ako ng lakas. Para harapin pa ang bukas. Anak, huwag kang magalit kay Mami. Ayoko munang magkaanak. Ang mabuhay ay puro aksaya lang ng hininga. Maghihirap lang siya pag isinilang. Tama ang sinasabi nila. Magdurusa ka lang pag ipinanganak ka. Sumama ka na lang kay Mami para matapos na ang hirap. Dito sa mundong ito, wala nang sinumang darating para sumaklolo sa atin. Lin Xiao, nasaan ka? Hanapin niyo siya. Sir, dorm ito ng mga babae. Bawal kang pumasok. Sino ka ba? Bakit mo hinahanap ang anak ko? Hindi pa man handa. Nandito na si Brother Liang. Pre, huwag kang magmadali. Nandyan siya sa loob. Lalabas din siya para samahan ka matapos siyang magbihis. Madali nating mapag-uusapan ang bayad. Anong ginagawa niyo? May krimen. Saklolo. Kuya Achen, bakit mo pa pinoprotektahan ang masamang babaeng iyon? Ayokong manakit ng babae. Tumabi ka. Bawal kang pumasok. Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Sino kayo? May nang-aabuso. May nananakit dito. Gising. Paano mo to nagawa? Paano mo naisipang gumawa ng ganitong pagkakamali? Liang Chen, natanggal na po ako sa paaralan. Wala na akong mukhang maipapakita sa inyo. Natanggal? Anong nangyari? Sino ang naglakas loob na tanggalin ka? Kuya Achen, bakit mo pa rin siya ipinagtatanggol? Wala siyang hiya, hindi natin alam kung kanino niya nakuha ang batang dinadala niya. Ang ganitong masamang impluwensiya at estudyanteng may problema sa asal dito sa paaralan natin ay nararapat lang mapatalsik. May dinadala siyang bata? Totoo ba ang sinabi niya? Sa tingin ko, magaan pa nga ang parusa ng pagkakatanggal niya. Dapat din nating bawiin ang scholarship na ibinigay sa kanya dahil ang pondo ng Liang Group. Kung mapupunta lang sa babaeng yan, hindi lang nito ipapahiya ang paaralan, sisira rin sa pangalan ng Liang Group. Kuya Achen, sinaktan mo ako? Karapat-dapat lang yan sa'yo. Suching, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang upang laitin ang ina ng anak ko?
At ikaw, buntis ka sa anak ni Liang Chen? Pati nasaktan mo pa ang sarili mo? Sino ang nagpalakas ng loob mo? Hindi maaari yan. Kuya Achen, sigurado akong niloloko ka lang niya. Hindi siya maayos na babae. Simula pa lang ng klase, nagtatrabaho na siya sa mga club. Hindi na natin alam kung sa ilang lalaki na siya sumama. Hindi totoo yan. Tawagan ang doktor at kumuha ng dugo kay Beblin. Opo, sir. Suching, akala mo ba katulad mo rin akong mangmang? Sa simpleng pagkuha lang ng dugo ng buntis, malalaman na ang totoong magulang. Handa akong makipagpustahan na akin ang batang ito. Ikaw? Kaya ba ng pamilyang Su na makipagpustahan sa akin? Ako. Chairman Liang, nandito na pala kayo. Bakit hindi kayo nagsabi? Hinahayaan nyo lang ang iba na gumawa ng kuwento laban sa sarili nyong estudyante. Sa tingin ko, bilang principal, masyado kang naging kampante. Isa pa, buntis siya? Ito ba'y sapat na dahilan para sa inyong paaralan pa basta na lang sipain ng isang estudyante? Pasensya na po, President Liang. Agad naming babawiin ang desisyong tanggalin si Lin Xiao at kaagad namin siyang ibabalik sa aming talaan. Kayo po si President Liang, tama ba? Kitang-kita kong napakakisig ninyo at napakaswerte ni Xiao Xiao na sumama sa inyo. Ang swerte-swerte niya po. Siya nga pala, tungkol sa utang ni Xiao Xiao. Huwag mong ipasa sa kanya ang utang mo. Opo. Kayang-kaya kong bayaran ang utang mo? Ngunit may isang kondisyon. Ikaw, pipirma ka agad ng kasunduang tapusin ang ugnayan ninyo. Paano mangyayari yon? Ako ang nanay niya. Inay, maliban sa ipinanganak ninyo ako, ano pa po ba ang nagawa ninyo? Noong bata pa kami, ang kapatid ko'y kumakain ng karne, samantalang sabaw lang ang akin. Mas bata at mas maliit siya sa akin. Pero ako ang kailangang magsuot ng lumang damit na ayaw na niya. Ang scholarship na pinaghirapan kong makuha sa pagpupuyat gabi-gabi, lahat iyon kinuha mo para ipangsugal. Nang maubos mo ang pera, bumalik kang nilait ako. Walang silbi at pabigat lang ako. Ngayon dahil sa pera, gusto mo na naman akong ipaasawa doon sa matandang binata. Kahit minsan, itinuring mo na ba akong anak? Walang hiya ka, nanay mo ako. Dapat kang magtiis kapag pinalo kita at nagagawa mo pang sumagot ngayon ha? Lalaban ka pa. Ay, nabali ang buto ko. Manahimik ka. Pirmahan mo ang kasunduan, kunin mo ang pera at umalis. Kundi, ipapakita ko sa iyo kung paano magparusa ang Liang Group sa mga tulad mo. Bitaw. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Bakit tuwing may nangyayari, di mo man lang sinasabi sa akin? Narinig ko kasi sa kanila na ayaw mo raw ang batang ito. Kaya, ang sabi ko lang, ayaw ko ng anak kung ang tinutukoy ay anak sa ibang babae. Pero kung anak nating dalawa, iyon ang pinakanais kong mangyari. huwag mo na yang hawakan. Simula ngayon, tigilan mo ang pag-iisip ng kung ano-ano. Umuwi na tayo para maalagaan natin ng maayos ang ating anak. Hindi ako sang-ayon. Kuya Achen, ako ang nararapat mong mapangasawa. Anong karapatan mo para isama ang probinsya ng iyan sa bahay ninyo? Isa lang naman siyang hamak na kasambahay. Saang banda ba siya naging karapat-dapat sa'yo? Ano kung isa siyang katulong? Basta nagsusumikap sa sariling pawis, gumagawa ng tama at marangal na kumikita ng pera, higit na kagalang-galang siya kaysa sa mga umaasa lang sa mana at sobra ang kayabangan. Iyon ang higit na dapat igalang. Ikaw. At isa pa, ang babae ko, si Liang Chen, kapag gusto kong gawin siyang mayaman at makapangyarihan bukas, magiging ganoon nga siya. Sige. Papaano naman itong isa? Siya, na nagmula sa kung saan-saan club, gaano nga ba siya kalinis? Dahil sa salapi, ni hindi na malaman kung sino-sinong lalaki ang nakasama niya, hindi natin alam kanino ang batang iyan sa kanyang sinapupunan. Kahit pa sa iyo ang batang iyan, pagkapanganak pa lang, tiyak na may bitbit na siyang kung anong sakit. Hindi po totoo. Unang beses ko pa lang doon. At sa mismong pagkakataong iyon, doon din kita natagpuan. Wala akong ginawang masama sa'yo, at wala rin akong anumang ginawa na makaaapekto sa puri ko. Huwag mo nang ipagpatuloy. Talaga pong, totoo po ang sinasabi ko. Naniniwala ako sa iyo. Suching, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang babae ko, ni Liang Chen, ay hindi kailangang magpaliwanag hinggil sa kanyang nakaraan. Basta't naniniwala ako sa kanya. Wala ni isang tao na may karapatang kutsain ang kanyang pagkatao at dangal. Lalo ka na, wala kang karapatan. Pakakasalan mo ang isang babaeng walang pinag-aralan o antas. Isang babaeng may masamang reputasyon. Ang halaga ng Liang Group ay tiyak na babagsak. Hindi rin papayag ang mga opisyal. Para lang sa kanya, isusuko mo ang lahat ng pakinabang ng buong grupo. Ang presyo ng shares, hayaan mong bumagsak. Ang kumpanyang itinatag ko,
ni Liang Chen ay hindi maaapektuhan dahil lang sa mga walang saysay na tsismis tungkol sa asawa ko. Tungkol naman sa mga opisyal, kung pagdududahan nila ang personal kong buhay, sabihin mo sa kanila, dumiretso sila sa akin para pag-usapan ito. Kuya Liang Chen, bakit hindi mo pa rin maunawaan? Para naman ito sa ikabubuti mo. Tingnan mo ito. Ito ang ulat medikal mo noong nakaraang taon. Malinaw na nakasaad dito na sobrang mababa ang bilang ng iyong punla at halos imposibleng makabuo ka ng anak. Nakalimutan mo na ba iyon? Ginoong Liang, totoo ba ito? Oo. Sa pamilya Liang, mula pa noong panahon ng aming mga ninuno ay talaga ng hirap magkaanak. Sa henerasyon ko, ako na lang ang natitirang tagapagmana sa 3 salin lahi. Kaya noon, hindi ko rin magawang... Kuya Chen, matanda na si Tita Liang at sabik na siyang magkaapo. Pero kung mag-aampon ka lang sa labas ng kung sino-sinong bata na hindi natin kilala ang pinagmulan, hindi talaga tama yan. Gusto mo bang mauwi sa matinding karamdaman ng tita mo sa sobrang galit? Kung hindi mo anak ang batang ito, kanino siya? Ang kasinungalingan pa rin. Lin Xiao, maari mo silang lokohin. Pero bakit pati sarili mo niloloko mo? Lin Xiao, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag ngayon. Huwag mong sabihing nabuntis ka nang walang nangyari. Akala mo ba talaga ikaw si Santa Maria? Maria? Pangalan yan ng isang masamang babae. Bagay na bagay yata sa'yo. Kuya Chen, ngayon alam mo na para sa kabutihan mo ito. Ang dinadala niya ay siguradong hindi mo anak. Ginoong Liang, salamat at naniwala ka sa akin. Ngunit, pakiramdam ko na hindi kita karapat-dapat. Isang probinsya ng gaya mo, na umaasang gaganda ang buhay dahil sa anak? Tingnan mo muna kung sino ka talaga. Presidente Liang, lumabas na ang resulta ng DNA test. Hintayin mo na lang na mapaalis ka sa paaralan? Hampas lupa ka. Presidente Liang, pinatutunayan ng resulta ng pagsusuri na ang sanggol sa sinapupunan ni Binibining Lin. At kayo'y magkaugnay ng Siyam na punto, 90%. Paano ito nangyari? Siguradong peke yan. Ito ay... Magiging ama na ako? Magiging ama na ako. Lin Xiao, narinig mo ba yon? Magiging ama na ako. Ito ang anak natin, ang sarili nating anak. Sobrang saya ko. Liang Chen, magkakaroon na tayo ng sariling anak. Paanong nangyari ito? Malinaw na ang pamilya Liang ay wala ng kakayahang magkaanak. Huwag mong sabihing ikaw ang sinasabing napakadaling mabuntis? Magandang araw po, ma'am. Bakit ang dami ng tao dito? Si Tia Li ito, eksperto sa nutrisyon para sa buntis. Siya naman si Dr. Zhang, na nakaatas na mag-alaga sa sanggol. At ito naman si Teacher Wang, ang bahala sa prenatal yoga mo. At itong iba pang mga tao, sila ang aasikaso sa balat mo, pati sa araw-araw mong pangangailangan. Sobra naman ito. Hindi ba pihikan ka sa kalinisan? At saka hindi ko kailangan ng ganito karaming tao. Makinig ka sa akin. Ikaw at ang anak natin ang pinakamahalaga ngayon. Kailangan mong makuha ang pinakamainam na pag-aalaga. Huwag mo na akong alalahanin. Basta't masaya ka, sasaya na rin ako. Salamat, Ginoong Liang. Ginoong Liang pa rin tawag mo sa kin? Honey, Ganyan nga. Ang bait mo talaga. Ihatid niyo ang asawa ko para makapagpalit siya ng damit. Opo. Chen Mo, sabihan mo ang eskwelahan na si Lin Xiao ang aking lehitimo at opisyal na fiancé.
Sinumang maglakas loob pang mang-api sa kanya ng kahit kaunting pait ay kalaban ng Liang Group, humanda sila sa kaparusahan. Pinapunta ko sila rito, dala ang lahat ng damit sa tindahan, ipinadala ko na ang lahat. Isukat mo kung alin ang magugustuhan mo. Ang laki naman ng gastos nito. Ayos naman ang suot ko ngayon. Bilang babae ni Liang Chen, karapat-dapat ka sa pinakamagandang mga bagay sa mundo. Samahan ng ginang sa pagsukat. Bagay ba to sa akin? Hindi ba masyadong maikli? Siyempre, hindi. Ang aking Xiao Xiao, pinakamaganda ka sa buong mundo. Lahat ng sinukat niya kanina, ipak niyo na lahat. Wag na. Masyadong maraming damit to. Kahit araw-araw akong magpalit, di ko mauubos ito. Isa sa umaga, tapos magbihis ka ulit para sa akin sa gabi. Hindi ba sakto lang yon? Aking Xiao Xiao. Ginoong Liang. Mali na naman ang tawag mo. Asawa ko. Gusto mo ba ang bago mong damit? Ang ganda. At kumpara sa dati ay talagang nagbago ka. Siyempre, magandang pagbabago ito. Mabuti kung ganoon. Kung may kailangan ka, pakisabi na lang kay Oldly para iparating sa akin. Young mistress, nasa paaralan na po tayo. Ito po ang inyong baon. Salamat po, Uncle Lee. Pasensya na po sa abala. Maaga pa po kayong nagising para ihatid ako sa paaralan. Nagising pa po kayo ng ganito kaaga. Baka hindi pa kayo nag-aalmusal? Tikman niyo po ang meriendang ito. Kakaluto lang ito ng kusinera. Hindi ko pa po iyan natitikman. Young mistress, napakabait niyo po talaga. Trabaho naman po ito. Kayo po, pareho po kayo ni President Liang. Pareho kayong busilak ang puso. Uncle Lee, papasok na po ako sa klase. Mag-ingat po kayo sa daan. Isang babaeng busilak ang kalooban. Bihira na makatagpo ng katulad niya. Nakahanap talaga si Young Master ng napakabuting asawa. Siguradong matutuwa si matandang ginang kapag nakita niya ito. Hanggang dito na muna ang ating leksyon, tapos na ang klase. Ang bango naman! Lin Xiao, ang bongga naman ng bento mo. Parang galing lang sa Michelin restaurant. Sobrang bait talaga sa'yo ni President Liang. Kung ganoon, sabay-sabay na lang tayong kumain. Sige. Pagkain lang naman yan. Sino ba ang gusto mong suhulan? Kuya Achen, binigyan ka lang niya ng pagkain kasi dala mo ang anak ng pamilyang Liang. Simpleng abuloy lang yan. Kapag naisilang na ang bata, hindi na natin alam kung magmamalasakit pa ba siya sa'yo. Masyado kang bilib sa sarili mo. Alam ko sa sarili ko kung paano ako ituring ni President Liang. At hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Kaklaseng Su, kung nagugutom ka at gusto mo ring kumain, huwag ka nang magdahilan pa. Alam ko kung paano ako tinatrato ni President Liang, malinaw iyon sa akin, kaya hindi ko na kailangan ang opinyon ng iba. Kaklaseng Su,
Kung totoong gutom ka, huwag ka nang maghanap ng dahilan. Sino ba ang gustong kumain yan? Ikaw. Ma'am, nagpadala si President Liang para sa inyong mga kaklase ng merienda at mga pampaganda. Bilang pasasalamat sa inyong pag-aalaga sa kanya. Halika kayo, tikman natin lahat ito. O, ito. Tikman mo rin. Anong pamimigay ang pinagsasabi mo? Salamat kay President Liang. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang trigonometria. Ay, naku. Mismong si President Liang ang personal na sumundo. Sige, hanggang dito na muna ang klase natin ngayon. Tapos na ang klase. Si President Liang iyon. Sinusundo ba niya si Lin Xiao? Pagod ka ba? Bakit ka narito? Hindi ka ba abala sa kumpanya? Kahit abala pa, may oras pa rin para sunduin ka sa eskwela ay palaging meron. May business dinner mamayang gabi, sama ka na. Dinner? Wala po akong alam sa ganyan. Hindi rin po ako sanay magsalita. Baka mapahiya lang po kayo dahil sa akin. Ayos lang kahit wala kang alam, maaari naman kitang turuan ng dahan-dahan. Xiao Xiao, umaasa akong gamit ang aking posisyon, ay makita mo ang mas malawak na mundo. Karapat-dapat ka sa isang mas magandang buhay. Kahit umapak ka pa sa aking mga balikat, maabot mo ang iyong mga pangarap. Ang asawa ko ay hindi dapat maging parang ibong nakakulong sa bahay. Sa halip, gusto kong maging langit na sumusuporta sa iyong paglipad. Sige po, pagbubutihan ko po ang pag-aaral at hindi ko po kayo bibiguin. Mamaya, isasama kita para humarap sa ilang miyembro ng lupon. Presidente Liang, hinahanap po kayo ng matandang ginang. Sige, mauna ka na. Kaya ko to kahit mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Hindi ba ito ang ating masuwerteng binibining Lin? Sa ganyang suot mo? Talaga bang akala mo magiging prinsesa ka? Wala kang pakiriyan. Hindi ka pa nga tanggap sa pamilya, umaasta ka na agad na senyora. Baka trip lang ni Kuya Acha ng basurang katulad mo. Nagbabago lang siya ng panlasa. Sa taas ng pamantayan ni Tita Liang, akala mo ba papatulan niya ang mababang uri na gaya mo? Matandang ginang Liang? Si Tita Liang ay isang tanyag na reyna sa mundo ng negosyo, sobrang mapili siya. Kahit ikaw man, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos niya. Mesu, karapatan ni Achen kung sino ang pipiliin niya. At kung ako man ay karapat-dapat o hindi, hindi ikaw ang magtatakda niyon. Sa kabila ng lahat, nagmamahalan kami at legal kami. Ikaw naman, bukod sa pagngingit-ngit mo, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ikaw. Xiao Chen, wag mo akong idaan sa mga palusot. Sa araw na ito, kailangan kitang ipare sa isang mahinhing dalaga. Ma, hindi ko talaga kayo niloloko. Natagpuan ko na ang taong mahal ko. Sobrang bait niya. Pagkatapos ng handaang ito, uuwi ako para ipakilala ko siya sa inyo. Siguradong magugustuhan niyo siya. Kailan mo ba hindi iyan sinabi? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Liang, sa pagpili ng mapapangasawa mo, ay kailangang maging maingat, pati ang pinag-aralan, at pagkatao, dapat maayos. Ma, hindi talaga ako nagsisinungaling, pangako. Ayaw mo sa pakikipagkasundo, gayong napakabait na bata si Xiao Su.
Bakit parang nahihilo ako? Lin Xiao, isang tulad mong walang hiya na hindi naman bagay dito. Pagdating ni Tita Liang, may kalalagyan ka. Bulag ka ba? Basurera ka? Alam mo ba kung magkano ang damit na to? Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi mo kakayaning bayaran to. Peste kang janitor. Paano ba ang kagaya mo'y nakapasok dito? Lumayas ka sa harap ko. Pasensya na po. Nandito ka pa rin? Nagmamangmang ka ba? Tita, ayos po ba kayo? Heto, kain po muna kayo ng candy. Salamat, napakabait mong bata. Mabuti kung ayos ka na. Kailangan po ba ipapatawag ko po ba ang doktor? Lin Xiao, ba't ka nagpapakabuting tao rito? Alam ko na, sinadya mo talaga siyang dalhin dito, di ba? Gusto mong madumihan niya ang suot ko, para mapahiya ako sa lahat. Napakasama mo talagang babae, kung ano-ano ang pakana mo. Tara na. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Humingi ka ng dispensa. Xiaosu, Miss Su, pasensya na pong nabangga namin kayo. Maari naming bayaran ang damit ninyo, pero hindi nyo kami pwedeng basta saktan. Sasaktan kita kapag gusto ko, kailangan pa bang hintayin ang tamang oras para ron? Umalis ka sa harapan ko. nanuntok ka sa harap ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng ganong lakas ng loob? Tinaktan mo ba ako? Kayong dalawang walang hiya, lumuhod kayo sa harap ko at humingi ng tawad. Kung hindi, ang pamilya Su ay gaganti sa inyo. Pamilyang Su? Akala mo ba ka-level mo ako? Hello? Ang partnership sa Su Group, hindi na kailangang ituloy. May dala lang na lumang cellphone? Nagpapanggap pang mayaman dito? Isang hamak na tagalinis lang, balak pang gumanti sa pamilya Su? Parang sobra kang nanonood ng teleserye. Tita, hindi nyo na kailangang makisali. Naghahanap lang siya ng dahilan para magwala. Hello, Papa. May isang mabahong tagalinis dito. Tulungan niyo akong parusahan siya. Suching, sino ba ang ginalit mo? Ano po? Lahat ng kasosyo nating kinansela ang kontrata nila sa pamilya Su. Ang pamilya natin, tapos na, bagsak na tayo. Prestihiyoso na ang pamilyang Su sa loob ng 3 henerasyon. Isang tawag lang? Balak mong ibagsak ang pamilyang Su? Baliw ka na. Papa, sigurado akong nagbibiro ka lang sa akin, di ba? Sino ang nagbibiro sa'yo? Narito na ang mga taga-bangko para kumpiskahin ang mga ari-arian natin. Ang sabi nila, sumusunod lang sila sa direktang utos ng pinakamataas na pamunuan. Suching, sino ba ang binangga mo? Ang ilang dekadang pinagpaguran ng pamilyang Su. Wala nang natira. Tapos na. Iha, may ibibigay akong payo. Huwag kang humusga ayon sa panlabas na anyo. Sapagkat kung hindi, ang bagay na labis mong ipinagmamalaki, ang siya ring wawasak sa'yo. Huwag kang magkunwaring alam mo ito. Ang taong pwedeng magturo sa akin ng leksyon ay hindi pa isinisilang. Sinasabi ko sa'yo, si Liang Chen ang pakakasalan ko. Hindi kanya papayagang makalusot. Sigurado hahanapin kanya para bigyan ka ng leksyon. Matandang ito, maghanda ka. Sige lang, ako'y maghihintay sa mangyayari. Iha, maraming salamat kanina. Anong pangalan mo? May asawa ka na ba? Ako po si Lin Xiao. Tita, may nobyo na po ako. May nobyo ka na? Ibig sabihin, hindi ka pa kasal. Kung ganun, kukunin kita para sa anak ko. Hindi mo talaga maaasahan ang boyfriend mong yan. Tita, sasabihin ko sa'yo, pagdating sa paghahanap ng lalaki, ang pinakamahalagang bagay
ay kung maaasahan mo ba siya sa oras ng pangangailangan? Kita mo naman kanina, inaaway ka na ng ibang tao, pero ni anino niya wala rito. Wala man lang siyang pakialam. Hindi po ganoon yun, tita. Sobrang abala lang po siya. Busy? Saan naman siya abala? Ano bang mas mahalaga kaysa sa sarili niyang girlfriend? Mabait ang anak ko. Matangkad na siya at gwapo pa. Napakagaling pa niya. Ang mahalaga, mabuti ang ugali niya. At maalaga siya. Nandito lang siya sa malapit. Ipapakilala kita sa kaniya. Tiyak kong hihigitan pa niya ang boyfriend mo. Tara! Tita, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Mabait naman po siya sa akin. At mahal ko po siya. Huwag kang masyadong sigurado. Hindi mo pa nasusubukan ang mas mabuti. Paano mo malalaman kung ano talaga ang gusto mo? Kung ayaw mong maniwala? Nandito lang siya sa malapit. Tara, samahan kitang puntahan siya. Ang batang ito, kahit anong mangyari, siguradong gwapo siya. Ano bang nangyayari dito? Chen, halika rito, bilis. Tingnan mo, nakahanap ako ng mukhang anghel para sa'yo. Halika, silipin mo ang dalagang ito. Lin Xiao, mas higit siya sa babaeng matagal mo nang kilala. Siya pala ang nanay ni Achen. Magkakilala. Ba kayo? Higit pa dyan. Kung hindi dahil kay Xiao Xiao na tumulong sa akin kanina, kawawa talaga ang mama mo, hinaras ako. Wala akong pakialam kahit sino pa yung babaeng kahina-hinalang kasama mo. Basta, ang tanging gusto kong manugang ay si Xiao Xiao lamang. Ang totoo, siya ay. Wala nang pag-uusapan? Kailangang pakasalan mo si Xiao Xiao. Yang masasama mong ugaling. Ano bang ginagawa mo, hindi pa ako tapos magsalita? Kapag naglakas loob kang kumuha ng babaeng mukhang pera, talagang parurusahan kita. Girlfriend ko po si Xiao Xiao. Hindi siya mukhang pera. At sa totoo lang, dinadala niya po ang anak ko. Magandang araw po, Tita Liang. Naku, bata ka, ikaw talagang bata. Bakit hindi mo agad sinabi? Pinagbuntis mo siya bago pa kayo ikasal, tapos hanggang ngayon, di mo pa rin siya pinapakasalan? Sa susunod, huwag mo nang sabihing anak kita. Ikaw naman, kanino ba talaga kayo papanig? Tita po, wag niyo na pong pagsabihan ng ganyan si Achen. Mabuti po siyang tao sa akin. Talaga naman itong batang ito, hindi pa rin nagsasabi ng maayos. Kalimutan mo na ang mga sinabi ko kanina, huwag mo na yung masyadong damdamin. Kuya Achen, kailangan mo talaga akong tulungan. Ayusin mo ang asal mo, Miss Su. May nobya na ako. Kuya Achen, ayokong maloko ka. Iba ang ipinapakita ni Lin Xiao sa harap mo, ngunit traitor siya kapag nakatalikod ka. Maayos naman ang pakiusap ko sa kanya, pero nakipagtulungan siya doon sa matandang babae para pabagsakin ang pamilya ko. Iha, pwede kang kumain ng kahit ano, pero wag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala ka bang natutunan sa mga magulang mo? Kuya Achen, tingnan mo, sa harap mo pa lang, sobrang arogante na niya. Dapat mo na siyang bigyan ng leksyon. Tama ka, may kailangang turuan ng leksyon. Dahil matanda na siya, paluhurin mo na lamang siya at paghingiin ng tawad sa akin. Su Qing, sa tingin mo ba ay hangal ako? Gusto mong paluhurin at paghingiin ng tawad ang matandang donya ng pamilya Liang? Wala kang karapatan. Siya, ang iyong ina? Kung hindi ako, sa tingin mo ba, ikaw? Tita Liang, pasensya na po, wala talaga akong alam. Binastos mo ang ina ko. Inapi mo pa ang asawa ko? Ang pagbagsak ng pamilyang Su ay nararapat lang sa inyo. Mula ngayon, ang ating mga pamilya wala nang anumang ugnayan. Lumayas? Ang galing ni Tita Liang. Magugustuhan niya kaya ako. Mabait na bata ka. Huwag kang matakot. Simula ngayon,
Aalagaan kita. Halika, tawagin mo akong Ma. Ma, Ay, napakabait na manugang. Narito ang aking anunsyo. Ngayong taon, ang halalan para sa bagong Student Council ay opisyal ng sinisimulan. Naalala mo pa ba? Noong huli tayong narito, binigyan kita ng scholarship. Ngunit ngayon, ginangliang ka na pala. Ano ka ba? Dapat ay formal ang tawag sa tungkulin. Tawagin mo siyang Student Council President. Tama ba, Xiao Xiao? Ma, hindi pa po ako nananalo. Salamat po sa pagpunta ninyo para manood ng aking eleksyon. Mangyayari rin yan. Naniniwala ako na sa galing mo, kayang-kaya mo yan. Susunod. Lin Xiao. Ang ganda niya. Siya ba ang top 1 ng buong taon? Karapat-dapat naman talaga siya na maging Student Council President. Hindi ba dahil lang yan sa batang nasa sinapupunan niya, kaya siya nakasandal sa mayaman? Totoo, isang mahirap na estudyante, tapos nangangarap pang maging Student Council President. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Xiao. Tumatakbo ako para sa posisyong Student Council President. Anong karapatan mo para tumakbo bilang Student Council President? Anong karapatan mo para tumakbo bilang Pangulo ng Student Council? Bakit? Nang makita mo ako, ang sarili mong ina, natakot ka ba? Nang mangarap kang mapalapit sa mga mayayaman, at basta mo na lang akong itiniwalag bilang ina mo, bakit hindi ka natakot noon? Anong pinagsasabi niyo? Nagpakahirap ako, sobrang nagtipid ako, para lang palakihin ka at tustusan ang pag-aaral mo, pero ang naging bunga pala ay isang traidor na walang utang na loob na katulad mo. Ikinahihiya niya ako. Gusto pa niyang putulin ang aming ugnayan. Bakit ba napakasama ng kapalaran ko? Ganito pala ang pagkatao ni Lin Xiao? Tiyak na hindi naging madali para sa ina niya ang itaguyod ang ganoong katalinong anak. Ako ang tunay niyang ina. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi niyo lang alam. Nagkukunwari lang siyang mabuting tao ngayon. Pero sa aming probinsya, araw-gabi wala siyang inatupag kundi ang makipaglandian sa mga lalaki. At ilugmok ang pangalan ng pamilyang Lin dahil lang sa kanya. Xiao Xiao, anong nangyayari rito? Siya, ang aking tunay na ina. Ngunit lahat ng kaniyang sinasabi, walang bahid ng katotohanan. Adik siya sa sugal. Ang pera mula sa pagkamatay ni Papa. Pati ang perang pinaghirapan ko para sa aking pag-aaral noong high school ay nilustayin niya lahat sa sugal. Sa huli naming pagkikita sa paaralan, pinilit niya akong pumirma sa isang masamang kontrata para lang may pambayad sa kaniyang mga utang. Kung hindi ako iniligtas ni Achen, siguro ngayon ay baka wala na ako rito at hindi na nakakatayo. Sige na, huwag mo nang ipagpatuloy. Ma, titiyakin kong hindi masasangkot ang reputasyon ng pamilya Liang. Anak kong si Xiao Xiao, anong pagkakamali ba ang tinutukoy mo? Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin kanino man o para sa anumang bagay. Wala kang kasalanang ginawa. Dahil ikaw ang totoong biktima at walang sala sa lahat ng ito. Pero, hindi ba ninyo naiisip na dahil may ganyan akong ina, nakakahiya ako? Magkaiba kayong dalawa. Magkaiba ang pagkatao ninyo. Hindi pa ako ganoong katanda para hindi mapansin ang pinagkaibang iyon. Nag-aalala ako sa iyo at mahal kita. Ma. Huwag ka nang magkunwaring inosente. Sa ganyang pag-uugali,
Sa palagay mo ba'y karapat-dapat kang maging pangulo ng student council? Ikaw, matandang walang hiya taksil na matanda ka. Bakit mo ako sinaktan? Matandang walang hiya ka. Naglakas loob kang saktan ako? Ikaw. Siguradong parurusahan kita. Ikaw na matandang gahaman sa sarili mong anak. Ikaw. Mga kagalang-galang na guro at mga kamag-aral. Ako ang honorary board member ng paaralang ito. Ako rin ang ina ni Liang Chen. Pati biyenan ni Lin Xiao. Sa ngalan ng Liang Group, tinitiyak ko sa inyong lahat na ang babaeng ito, kasama ang lahat ng sinabi niya, ay pawang kasinungalingan. Si Lin Xiao ang itinuring kong pinakamaalagain at pinakamabait na babae. Ang pagkakahalal sa kanya bilang Student Council President ay bunga ng sarili niyang pagsusumikap. Kaya nakikiusap ako, huwag na kayong magduda pa. Higit pa riyan, diretso ko nang sasabihin, si Lin Xiao ay manugang ng pamilyang Liang at itinuring na rin namin siyang sariling anak. Simula ngayon, kapag may sinumang magtangkang mang-api sa kanya, kami mismo sa pamilyang Liang ang inyong makakalaban. Mga kagalang-galang na guro at mga kamag-aral. Ang babaeng ito ay ang tunay kong ina. Ngunit maliban doon, wala na kaming anumang ibang ugnayan. Tulad ng inyong nakikita, may mga kapamilya tayong nasa halip magpamalas ng pagmamahal, ay puro pananamantala lamang ang ibinibigay at pahirap sa ating buhay. Lin Xiao, ikaw talagang makati ang paa. Anong kalokohang pinagsasabi mo? Subukan mo lang at baka masaktan ko yung bibig mo. Sige, subukan mo. Pagbabayarin kita sa nararapat sa'yo. Hindi na ako tulad ng dati, ang batang nagmamahal at nag-aalala sa'yo, na dahil doon ay itinulak mo sa kawalan ng pag-asa, na muntik nang sumuko sa buhay, noon. Lin Xiao, hindi. Xiao, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ka pa rin ni nanay. Ang ibinigay mo sa akin ay hindi kailanman pag-ibig ng isang ina, kundi mga tanikala. Gusto mo lang akong kontrolin at gamitin ako habang buhay. Ngayon, may asawa na akong nagmamahal sa akin at biyanang na itinuturing akong sariling anak, pati na rin ang paparating naming anak. Ang ibinibigay nila sa akin, ang tunay na pagmamahal at pamilya. Nay, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang nanay, at simula ngayon, wala na tayong anumang kaugnayan. Ang naipagkaloob nila sa akin ay wagas na pag-ibig at pamilya. Ma, ito na ang huli kong pagtawag sa iyo bilang ina. Simula ngayon, wala na tayong anumang kaugnayan sa isa't isa. Ang pagtalikod mo sa sarili mong ina, nagawa mo pang gawing kaaya-aya pakinggan. Huwag mong kakalimutan, ang Pangulo ng Student Council ng ating pribadong paaralan ay laging para sa mga estudyanteng mataas ang marka at disenteng pinagmulan ang nararapat na manungkulan. Ikaw, na isang taong na nagmula lamang sa putik, anong karapatan mong pangunahan kami? Hindi naman tayo magkalebel? Kaya paano siya magiging isang mabuting student council president? Oo nga. Ang isang taong nagmula sa ibaba, paano niya mauunawaan ang pangangailangan natin? Kung may delikadeza ka, magbitiw ka na lang sa posisyon. Huwag ka nang magpatawa rito. Basura. Kaklaseng Su, tama ka. Totoong, mula ako sa ibaba, dumanas ako ng kahirapan at nakakita ng pagdurusa.
Dahil sa aking mga karanasan, lalo akong natutong magpahalaga at higit kong naunawaan ang mga maaaring harapin na pagsubok at pangangailangan ng bawat estudyante. Kahit na binabato ako ng putik, ang itatanim ko roon ay isang magandang bulaklak. Hindi ako pinabagsak ng mga pagsubok. Sa halip ay naging nutrisyon ito sa aking paglago. Mga kamag-aral, kapag ako'y nahalal, gagamitin ko ang kakaiba kong pananaw upang lalo ko kayong mapaglingkuran at makabuo ng mas maayos na samahan. Hindi ba't isa itong malaking kalamangan? Lin Xiao, ang galing mo. Karapat-dapat kang maging student council president. Kayo. Mga balimbing kayo. Mukhang di na kailangan pang bumoto. Idineklara ko na si Lin Xiao bilang ating bagong student council president. Idinideklara ko, Xiaochen Hope Elementary School, magsisimula na ang seremonya ng pagputol ng laso. Sino ang mag-aakala na ang batang si Lin Xiao ay magkakaroon ng ganito kalaking biyaya sa buhay? Tama yan. Napakalaki ng naitulong ni President Liang. Ipinatayo pa niya para sa atin ang ganito kagandang paaralan, hindi tulad dati. Ang mga nangyari noon, huwag mo nang ungkatin pa. Sige na, tama na. Hindi ko inakala na pagbalik ko rito, magiging ganito pala ako kasaya. Ang lugar na minsang kumulong sa'yo ay hinding-hindi ka na muling mababagot ngayon. Mahal, tingnan mo. Ayan ang lugar kung saan tayo nagsimula ang ating pag-iibigan. Nakakainis ka talaga. Ako rin. Aalalahanin ko ito habang buhay. Niligtas mo pa ako noon parang isang bayani. Anong nangyari? Napagod ka ba sa pagtayo? Hindi po, Achen Ang. Sobrang sakit ng tiyan ko. Pabalik-balik ang kirot. Parang manganganak na yata ako. Ano? Manganganak ka na? Sa ospital na tayo, dali.